Tiniyak ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos ang presyo kada kilo. Ayon kay Marcos, ito ang kanyang unang gagawin sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Dahil naman sa presyuhan ng bigas ngayon, marami sa mga kababayan hindi na afford makabili ng isang sako ng bigas. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Hindi na ubrang pambubudol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Ayon kay dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, patunay ang pagsadsad sa negative 15 ng kanyang net satisfactory ratings sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Sa lahat ng pinaggagawa niya para lang ma-improve yung image niya, ay hindi niya nabubudol ang tao at yan pa rin ang kalabasan, minus 15. Dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, sinupalpal ang pambubudol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Welcome back to Kakibat TV. Hindi na ikinagulat ng publiko ang pagsadsad ng satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Kung matatandaan sa campaign period ni Marcos Jr. bago ang 2022 election ay isa ito sa kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na gawing 20 pesos ang kilo ng bigas na tutukan sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Sa isang pahayag, tiniyak ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos ang presyo kada kilo. Ayon kay Marcos, ito ang kanyang unang gagawin sa unang taon ng kanyang panunungkulan kung saan maglalaan siya ng subsidiya dito. Para mangyari ito, ayon sa dating senador, ipag-uutos niya na magkaroon ng inventaryo ng ani ng palay sa Pilipinas. Kasunod dito ay maglalabas siya ng isang executive order para atasan ng Department of Agriculture at National Food Authority na bilhin ng pamahalaan ng lahat ng aning bigas ng mga magsasaka. Ngunit ang nakakalungkot sa kanyang pangako na lumipas ang 2 taon na sa halip bumaba ang presyo ng bigas ay mas lalo pa itong tumaas na marami nga sa ating mga kababayan ay hindi na maka-afford bumili ng isang sakong bigas. 15 pesos kada isang takal na kanin. Ordinaryong presyo na ito sa mga karinderya sa Metro Manila ngayon. Ayon sa tenderang si Beth, sakto lang ito upang hindi malugi at makabawi pa rin sa kanilang puhunan. Yung taka lang namin, sakto lang din. Kasi mahirap din pag bumaba kami tapos yung kuha namin ng bigas, taas baba yung minsan 5 pesos lang bababa, tapos tataas na naman. Isa sa mga campaign promise ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng murang bigas sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Subalit batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, as of July 4, 2024, naglalaro sa 45 hanggang 52 pesos kada kilo ang regular milled rice. 48 hanggang 55 pesos naman ang well-milled rice. Ibig sabihin umaabot sa 1,125 hanggang 1,375 pesos ang kada isang sako ng bigas o 25 kilo. Dahil naman sa presyuhan ng bigas ngayon, marami sa mga kababayan hindi na afford makabili ng isang sako ng bigas. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asang matutupad pa rin ang pangakong murang bigas ng Marcos administration. Maring mangyari, kaya baka panandalihan lang. Yan ang pagkakautan na mababa. Pinagkakasya lang yung budget eh. Hindi ko alam kung matutupad. Pero yun, hindi. Sana, hindi ba? Kasi alam niyo sa mahihirap, pagka hirap yung ganito na sitwasyon. Lalo na walang trabaho, walang magugutom tayo. Iba't ibang hakbang ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM upang mapababa ang presyo ng bigas. Kabilang na dito ang pagbabawas sa pataw na buwis sa inaangkat na bigas. Sa pamamagitan ito ng Executive Order No. 62 na pinirmahan noong June 20, 2024. Layo nitong ibaba ang taripang ipinapataw sa inaangkat na bigas mula 35% patungong 15% hanggang taong 2028. Inaasahan po namin dito yung mga presyo po natin is well-milled rice, 25% broken, nasa mga 45 to 46 po. Yung mga regular meal po natin, ang brokens po, nasa mga 40 to 42 hanggang 43. At yung mga premium rice po natin, nasa mga 47, 48.
Siguro po pinakamahal na po yung 50. Gayunman, nagsumite ng isang petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo ng mga magsasaka upang hilingin ang paglabas ng Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng EO62. Sa Kongreso naman, isinusulong na amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Pangunahing tampok sa panukala ang bigyang muli ng otoridad ang National Food Authority o NFA na makabili at makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Gayon din ang pataasin ng halaga ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong nakalaan upang tulungan ang mga magsasakang Pilipino. Tayo po ay nasa gitna ng pag-amyenda ng RTL and for 2025, assuming po na 15 billion ang kakailanganin po natin to finance the RCEF fund for next year. Currently, we are at 22 billion as stated by the Bureau of Customs. Aprobado na ang panukalang amyendahan ng RTL sa House of Representatives, subalit dinidinig pa ito sa Senado. Habang hinihintay namang bumaba ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at maging epektibo ang pagbabawas sa taripa ng imported rice, inilunsad naman ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 29 pesos na halaga ng kada kilo ng aging buffer rice stock ng National Food Authority o NFA. Mabibili ang murang bigas sa Kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan ng mga nasa mahihirap na sektor, partikular na ang mga kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, gayon din ang senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Kabilang sa nakakabili ng murang bigas si Ma'am Julie, asawa ng isang senior citizen at taga Quezon City. Sinamahan ng UNTV News si Ma'am Julie na bumili at magsaing ng murang bigas. Ito yung 5 kilo ng 29 pesos na kada kilo ng bigas na binili ni Ma'am Julie kanina sa Kadiwa Center. Kung titingnan natin, medyo madilaw siya yung bigas na to. At kung aamuyin, wala namang masamang amoy, hindi naman siya mabaho. Target namang palawigin ang programa sa mga susunod na buwan upang makinabang ang nasa 6.9 milyon na mga pamilya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukod sa problema ng presyo ng bigas ay bumimbal din sa publiko ang kontrobersya sa flood control scandal na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas ang pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumatak sa publiko ang kanyang sigaw na mahiya naman kayo. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Ngunit ang muling nakakalungkot sa kanyang pangako na panagutin ang mga taong sangkot sa pagnanakaw ay tila nauwi na naman sa isang kwento. Na lumipas nga ang isang linggo, buwan at mahigit isang taon na ay wala pa rin nananagot. Na sa kanyang pangako bago magtapos ang taong 2025 ay muling tumatak sa publiko ang kanyang pangako
na maraming makukulong bago ang Pasko. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least 40 pong mga napahigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siya pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat managot si PBBM, pati na sina nooy Senate President Cheese Escudero at nooy House Speaker Martin Romualdez, partikular sa issue ng 2025 national budget. Ang insertions at pag-aproba sa flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. Pero dinipensahan naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno si Romualdez. Hindi naman daw miyembro si Romualdez ng Bicameral Conference Committee kung saan umano nangyari ang insertion sa budget. Tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang, yung kanyang notarization, falsifikado na. Sinigundahan din ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang ipinunto ng Pangulo na hindi pagpapabango lang ang pagdidemanda. Hanggang ngayon, wala naman daw ebidensyang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Tungkol naman kay dating Congressman Zaldico na iniuugnay din sa mga kickback sa mga flood control project, hindi pa rin daw nakakansela ang passport niya dahil hindi pa siya nasasampahan ng kaso. Nang tanungin ng Pangulo kung pwede bang maging state witness ko, sabi niya, That option is always there, except for them who are the most guilty. You think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. 3 raw ang target ni Pangulong Marcos. Una, panagutin ang lahat ng korap. Pangalawa, bawiin ang perang ninakaw. At pangatlo, gumawa ng reforma para hindi na maulit ang ganitong katiwalian. Kung matatandaan, bago ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maraming makukulong bago magpasko, November 2025 pa lang ay bumagsak na sa negative 3 ang kanyang trust rating. Ngunit ang nakakagulat ngayon, nasa bagong lumabas na survey ng isa sa pinakamalaking agency ng survey firm na SWS Social Weather Stations ay sumadsad sa negative 15 ang trust rating ng Pangulo. Na isa nga sa dahilan ng opinyon ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay diritsahang sinabi nito na hindi na umubra ang pambubudol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sambayanang Pilipino. Para sa buong kwento, narito atin panoorin ang pahayag ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon.
Narito ang video. Iginit ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na ang pagsadsad sa negative 15% satisfactory ratings ni Pangulong Marcos Jr. ay patunay lamang umano na hindi na mabubudol ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipino. Ito rin anya ang pinakamalala at pinakamababang ratings ng isang Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Report mula kay Eden Santos. Hindi na ubra ang pambubudol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Ayon kay dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, patunay ang pagsadsad sa negative 15 ng kanyang net satisfactory ratings sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Ito pong survey na ito ay makabuluhan dahil ito yung sa lahat ng pinaggagawa niya para lang ma-improve yung image niya ay hindi niya nabubudol ang tao at yan pa rin ang kalabasan, minus 15. Anya, ito rin ang pinakamalala at pinakamababang ratings ng isang Pangulo sa kasaysayan ng bansa. Nangangahulugan lang ito na hindi na nasisiyahan ang mga Pilipino sa pamumuno ni BBM. Never in the history na may presidente na ganyan ang rating sa SWS survey. Minus 15. Grabe. Kumbaga, nililibing mo yung patay sa 6 feet lang under the ground. Ito 15 feet under the ground. Naniniwala rin si Guanzon na ang negative 15 ratings ni PBBM ay tunay na pulso ng taong bayan. Mulat na umano ang maraming Pilipino sa kawalan ng konkretong aksyon ng gobyerno sa iba't ibang issue gaya ng oil crisis, pagsuspinde sa excise tax at VAT, buwis na kinukolekta mula sa mga mamamayan, gayon din sa flood control anomaly na wala pa ring napapanagot, at maging ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagtutol ng maraming Pilipino. Kaya ito pong minus 15 na approval rating ni BBM, totoong pulso po ito ng Pilipino. Kasi ngayon po, hindi lang po mahirap ang sakal na, nagugutom na. Pati na po ang middle class, kasama na dyan yung mga fixed, ang mga sweldo at ang mga government employees na tinatax ng gobyerno sa income tax, habang ang inflation, ang taas ng bilihin at ang taas pa rin ng presyo ng gasolina, crudo at kerosene at mga gasol. Kaya parang manhid na si BBM eh. Parang punta-punta ng Japan, ganyan. Kaya alam mo, kaya naniniwala ang tao eh, na talagang pipilitin niya na ma-impeach itong VP Sara para may chance yung kanyang kandidato. Kahit sino po ang kandidato dyan, BBM sa sunod na eleksyon, matatalo po yan. Diyan na po makikita ninyo ang galit ng tao. Sa kabilang banda, nakikita naman ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na pagkakataon ang naging resulta ng survey. Sa isang pahayag, sinabi nitong magsisikap ang pamahalaan para maramdaman ng mga mamamayan ang serbisyo nito. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!